balita, mga kapwa ko PWD. Narito na ang programa para sa atin. May kasama ka. Ako si Kuya Carlo, makakasama mo tuwing Sabado, alas 8:30 ng umaga. May kasama ka. Mapapakinggan dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng alas 6 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang harding, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa harding pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at siyempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Nagpapatuloy tayo dito sa ating serye sa Aklat ng Exodus at ito ay ating pinamagatang Gospel Story. Exodus chapter 2 verses 15 to 22. Muli nating babasahin ang mga salita ng Panginoon sa Aklat ng Exodus, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 22. Nang malaman ng Faraon ang ginawa ni Moises, tinangka niya itong patayin. Pero tumakas si Moises papuntang Midian para roon manirahan. Pagdating niya sa Midian, naupo siya sa gilid ng balon. Ngayon, dumating naman ang 7 anak na babae ng pari ng Midian para umigib at painumin ang mga alagang hayop ng kanilang ama. May dumating doon na mga pastol at pinapaalis nila ang mga babae at ang kanilang mga hayop, pero tinulungan ni Moises ang mga babaeng anak ng pari at pinainom pa niya ang mga alaga nilang hayop. Pag-uwi ng mga babae sa ama nilang si Reuel, tinanong niya sila, "Bakit parang napaaga ang pag-uwi niyo?" Sumagot sila, "May isang Ehipsyo po na tumulong sa amin laban sa mga pastol.
ipinag-igib niya kami ng tubig at pinainom ang aming mga hayop. Nagtanong ang kanilang ama, nasaan na siya? Bakit ninyo siya iniwan? Tawagin ninyo siya at anyayahang kumain. Tinanggap ni Moises ang paanyaya at pumayag siyang doon na tumira sa bahay ni Reuel. Nang magtagal, ipinakasal ni Reuel ang anak niyang si Zipporah kay Moises. Nagbuntis si Zipporah at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan ito ni Moises na Gershom dahil sinabi niya, dayuhan ako sa lupaing ito. Mahalagang tingnan natin ang New Testament para maintindihan natin ang interpretation ng istoryang ito sa Exodus. Ang tawag nga natin doon ay contextual reading ng banal na kasulatan. So, mahalaga na makita natin sa puntong ito ay ipinapakilala, yes, si Moses sa ating lahat dito sa Exodus, pero higit pa rito ay nais ng Diyos na makita natin na si Jesus ang inilalarawan ng lahat ng ito. At malinaw na ang talagang pag-asa ng ating bayan, kahit nung panahon nila Moses, mula sa anumang pagkakaalipin, paghihirap, karahasan, sabihin na natin lahat ng madilim na mga nangyayari sa buhay ng tao. Walang iba kundi si Jesus, no? Ang ating pag-asa. Siya ang ating kailangan. Hindi ang mabago ang sitwasyon mo o kaya mapalitan ang sino mang nakaupo sa pamamahala o sino man yung nakikita mo na parang sagabal siya sa plano ng Diyos. Si Jesus ang ating kailangan. Yun yung ipinapakita ng kwentong ito sa buhay ni Moises. Sabi nga doon sa Hebrews chapter 10 verses 24 to 26. Ganito ang ating makikita. Dahil sa pananampalataya nang malaki na si Moises, ay tumanggi siyang tawaging anak ng prinsesa ng Ehipto. Mas ginusto niyang makibahagi sa paghihirap na dinaranas ng mga taong sakop ng Diyos kaysa lasapin ang mga panandaliang kaligayahan na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang mas mahalaga ang maalipusta para kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto dahil inaasam niya ang gantimpalang matatanggap niya. Mapapansin niyo yung sinabi dito sa verse 26. Mas mahalaga ang maalipusta para kay Kristo. Wala pa naman si Kristo sa panahon ni Moses, di po ba? Of course, as the eternal Son of God, existing na siya sa simula't simula pa, from eternity past. Pero yung pagdating ni Jesus, yung incarnation na tinatawag o pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, inaabangan pa yan sa kwentong ito tungkol kay Moses. At malinaw naman talaga sa ating pagpapatuloy, nakita natin sa New Testament, mula sa langit, bumaba sa lupa ang anak ng Diyos to identify with God's people, yung mga alipin ng kasalanan na ililigtas niya mula sa kamatayan. Ang malinaw dito ay nakikita ng Panginoon yung ating mga kabigatan, katulad din ng nangyari kay Moses. Naawa din siya sa atin sa panahong itinakda ng Diyos, tinupad ni Jesus ang kalooban at misyon ng Ama para sa Kanya. Hindi niya po inilagay sa sarili niyang kamay yung paghihiganti at paghatol. Mapapansin niyo po yan. Kaya nga po magandang balita, di po ba? Ganun din naman kay Moses, hindi niya kayang iligtas ang mga Israelita sa pagkakaalipin sa pamamagitan lang ng sarili niyang kamay.
Ang paliwanag nga rito ni Stephen doon sa Acts chapter 7 verse 25, he supposed that his brothers would understand that God was giving them salvation by His hand. Hindi sa pamamagitan ng lakas ni Moses o ng sino man, but God was giving them salvation by His hand, but they did not understand. Ganon din naman sa pagdating ni Jesus, di ba, marami rin sa mga kababayan niya ang hindi naunawaan ang pagdating ng ipinadala ng Diyos na tagapagligtas. Kahit naman hanggang ngayon sa panahon natin, kung mag-oobserba lamang tayo sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, marami pa rin talaga ang pilit na tinatanggihan, no, ang nais na gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang pagparito ng Panginoong Jesus ay nagsasabing, hindi natin kayang mabuhay nang wala siya. Kung iisipin mo, bakit ba siya pupunta pa dito kung hindi naman natin talaga siya kakailanganin, di po ba? Higit sa lahat, alam ng Diyos na ang tanging kailangan ng tao ay si Jesus. Kaya mula sa pagsilang sa Kanya hanggang sa pagtanda niya, lagi pong merong death threat sa buhay niya. Pero hindi siya naparito para pumatay, no? Kundi siya mismo ang pinatay at inialay nga niya yung kanyang buhay para sa atin. Ang ibig sabihin lamang nito, si Kristo ang natatanging tagapagligtas. Siya ang kailangan ng bawat isa sa atin. Kailangan mo, kailangan ng pamilya mo, kailangan ng mga mahal mo sa buhay, mga kamag-anak, kapitbahay, kaklase sa school, kasamahan sa trabaho, mga kababayan natin sa buong bansang Pilipinas at sa buong mundo. Yun yung sinasabi natin at patuloy na pinapahayag natin ang may buong katapangan na hindi natin kayang ilagay sa ating mga kamay ang kaligtasan natin at ng mga mahal natin sa buhay. Hindi natin kayang ilagay sa ating mga kamay ang magiging kinabukasan ng ating bayan. O kaya naman, kung naghahanap ka ngayon ng magandang kinabukasan, pagbabago ng ating buhay, nasa kamay po yan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang iyong mga problema na pinagdadaanan ngayon ay malinaw lamang na nangungusap ang Diyos. Alam nyo, maraming paraan para mangusap ang Diyos sa atin. Kung minsan kasi di naman tayo nakikinig sa mga pangangaral ng kanyang salita. Kaya minsan kakausapin ka talaga ng Diyos sa sirkumstansya ng iyong buhay. At sa ganyang paraan, sasabihin ng Diyos, wala kang ibang higit na kailangan sa buhay, kundi si Jesus lamang. No? At siya lamang talaga ang may kakayahang tayo ay iligtas sa lahat ng ating mga pagkakasala. Pagkakasalang sumira ng ating buhay, pagkakasalang dahilan ng lahat ng kaguluhang nakikita nyo ngayon sa mundo. At mahalagang marinig natin na may solusyon sa lahat ng ito. Ginawa na ni Jesus doon sa krus, inialay ang kanyang buhay upang tayong lahat ay mapalaya naman din sa pagkakaalipin natin sa kasalanan. At nung mabuhay siyang muli sa mga patay, winasak niya ang kapangyarihang kumukontrol sa atin, yung kasalanan sa kanyang kapangyarihan na sirain ang buhay natin. Doon sa pagkabuhay na muli ni Jesus, wala na itong magiging kapangyarihan sa ating mga buhay. Kaya patuloy tayo sa ating pagkilala sa ating Panginoon habang nakikita natin dito sa ating binabasa sa Exodus chapter 2. Makita natin ang Panginoong Jesus. Sa pagbubuntis pa lang kay Moises, nandun na yung danger na haharap siya sa kamatayan, pagsilang pa lang. Pero iniligtas siya ng Diyos, di po ba? At sa pagtanda ni Moses, tinutugis pa rin siya para patayin, di ba? Pero nakatakas ulit siya at napunta nga siya dito sa Midian. Sabi ni Stephen doon sa Acts 7:29,
dito siya naging exile at dito na rin siya nagkaanak o nagkaroon ng pamilya. Now, ang tanong, paano yun nangyari? Nakita natin sa kwento binasa natin kanina kung paano ipinapakita rin sa atin ng ating Diyos na anuman ang sitwasyon mo sa buhay, siya pa rin ang may control. Makikita nyo habang nakaupo si Moses sa may balon, merong 7 babae na dumating para mag-igib ng tubig para painumin ang mga alagang hayop ng kanilang tatay na ang pangalan ay Reuel o tinatawag ding Jethro. No? At dumating yung mga pastol, ang malungkot, pinagtatabuyan to mga babae. Now, nakita ni Moses yung nangyari. He came to the rescue. No? Talagang pinagtanggol niya sila. Para bang pelikula na merong bida at napakatapang na nakikita natin. But not just yung katapangan o courage ni Moses ang evident dito. No? Ang isang malinaw rito, yung concern niya sa mga kababaihan. No? Alam niyo, we need more men like Moses. Tama po ba? Sa panahon natin ngayon, yung may respeto sa mga kababaihan. At ayun na nga po, napainom na yung mga alagang hayop nila. Now, dito pa lang, makikita na po natin na yung character ni Moses as Savior and Shepherd of God's people. Kapag nababasa natin ito, alam niyo po, pinapakita talaga. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay, huwag mong kakalimutan, meron tayong Savior and Shepherd. Sabi nga ng Psalm 23, the Lord is my shepherd. Anong sunod? I shall not be moved, sabi ng marami. Hindi ako mangangailangan pa, no? Ang Panginoon ang aking pastol, no? Yung iba mali ang pagkakasalin. Ang Panginoon ang aking pastol, di ko siya kailangan, no? Ganun ang nangyayari sa buhay ng marami. Hindi yung hindi ko siya kailangan. Ang ibig sabihin, ang Panginoon ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan pa. I shall not want. Hindi na ako kailanman magkukulang. Ano man ang kalagayan mo ngayon sa buhay, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Siya ay iyong tagapagligtas. Siya ay iyong shepherd. Inaalagaan ka niya araw-araw. Kapit ka sa Kanya, tiwala lang, manampalataya ka. Ang Panginoon ay laging mabuti para sa iyo. Ako po muli ang inyong hardinero nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Magandang umaga, O Panginoon naming dakila, purihin ang ngalan mo magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin. At patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami ng kasagutan.
at bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama na namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay kataguin sa hardin ng panalangin. O Ama na namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay kataguin sa hardin ng panalangin. Sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay nagagalak na ngayong umaga ay makatagpo kang muli dahil malinaw sa iyong salita na tunay na ikaw lamang ang aming pag-asa sa buhay na ito. Ikaw ang aming tagapagligtas at mabuting pastol na nangangalaga ng aming mga buhay, anuman ang mga pinagdadaanan namin ngayon. Iba't ibang problema, karamdaman, pangangailangan, kabigatan sa buhay. Lahat ng umaalipin sa amin, lalo na ang kasalanan, ay nagawa mo na kaming iligtas sa lahat ng ito. Doon sa krus, inialay mo ang iyong buhay. Binayaran mo ang parusa ng aming mga kasalanan. Dapat sana kami ang mamatay. Pero, Lord, napakalaking biyaya ang tinanggap namin. At nawa po ay tulungan mo kaming maunawaan ito, lalo na sa mga kabataang nakikinig ngayon. Dalangin namin sa henerasyon ng Gen Z, Gen Alpha, no? Lalong higit na makita kanila sa panahon ito. Kung sila man ay pinanghihinaan ng loob, may depresyon, nawa po makita nila na merong nag-alay ng buhay para sa kanila upang magkaroon kami ng magandang kinabukasan. At dalangin namin na matagpuan, masumpungan ka ng bawat isa sa mga oras na ito. At hayaan mo na ang mga programang sinasahing papawid po namin ay maging malinaw, marinig ng lahat, at maging daan upang buksan ang kanilang mga puso. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Nawa po ay turuan mo kaming sumunod sa kalooban mo, Panginoon. Pagpalain mong bawat isang aming mga tagapakinig ngayon sa iba't ibang karamdaman ng buhay ng bawat isa. Kagalingan para po kay Ate Baby, sa kanyang LBM, yung kanang sikot kamay niya na medyo na sumasakit. Yung kanyang apo na si Anwir, tulungan mo po sa kanyang kalagayan. Si Margox, Lord, nawa po ay maging normal ang lahat sa kanila. Pag-iingat at provision sa buong pamilya, tinataas na po sila sa iyo. Kasama na rin ang buhay ni Miriam at ni Eduardo, kalakasan at kagalingan mula sa cancer o breast cancer kay Miriam. Dalangin ko ang miraculous healing, Panginoon, kanyang tanggapin, karunungan at lakas galing sa iyo. At ganoon din naman kay Eduardo sa kanyang bagong position. Lord, sasamahan mo siya. At hayaan mo na lagi siyang maging sensitive sa presensya mo sa kanyang buhay. Sa Arieta family, salamat Lord kay Glenn, Raincy, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagko-cover sa kanila. Pagpalain mo rin si Agnes Bonyog sa pagpapatuloy niya ng kanyang paglilingkod sa aming bayan, sa anumang mga
responsibilidad no, na kanyang tinanggap o ginagampanan. Ang presensya mo ay lagi niya maranasan. Punuin mo siya ng karunungan galing sa iyo. At kagalingan para kay baby, si Kyle Shurel, Lord, mula sa kanyang ubo, ikaw ang Diyos. Alam naming sa lahat ng mga may sakit ngayong umaga, ikaw ang nagpapagaling. Sa pangalan ni Jesus, magkaroon ng breakthrough. At pag-iingat niyo po sa mga pamilya, sa De Leoro family. Salamat kay April Niel, kay Mary Chu. Ikaw ang Diyos sa kanilang buhay, maging kay Zion. Salamat, Panginoon. Samahan niyo pong patuloy ang Regaspi family, si Marites. Salamat sa kanyang buhay. Ganoon din sa Falsis family, kay Ma'am Virginia. Kasama ko kanyang mga anak, buong pamilya. Ikaw ang Diyos sa kanilang buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. At si Thea sa kanilang kantata, samahan niyo po siya, Panginoon. Maging maayos lamang kanilang boses. Pagpalain mo ang gawain ito. Maging ang Miranda family, si Ate Beth, Miranda, dalangin kong patuloy mo siyang iingatan, pagpalain. At maging si Myrin Beltran, provision sa kanyang pangangailangan. Panginoon, ikaw ay Diyos na pwede namin pagkatiwalaan sa lahat ng ito. Maraming pong salamat. At ito'y aming dalangin sa matamis na ngalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilan ang pangako niya. Decisions. Some decisions last 5 minutes. Yeah, I'll have a scoop of the vanilla.